Ito ang mga kwento ng pagbubuntis na talagang kikilabutan ka. Mula sa babaeng nabuntis ng halos 2 taon hanggang sa nanay na nanganak ng halos 1 barangay. Ito ang 10 kakaibang pagbubuntis sa kasaysayan. Number 10, Raho Devi Lohan, ang pinakamatandang nanay. Kita mo tong matandang babaeng ito. Siya si Raho Devi Lohan mula sa India. Siya ay 70 years old na. Dahil sa IVF o in vitro fertilization, nanganak siya ng isang malusog na baby girl. Imagine, lola na, nanay pa. Siya ang naging pinakamatandang nanay sa mundo noong 2008. Number 9, Valentina Vasilyeva, nanay ng 69 na anak. Oo, tamang narinig mo. 69 ang anak ng babaeng ito. Siya si Valentina Vasilyeva, isang Russian peasant noong 1700s. Siya ay nanganak ng 16 pairs na kambal, 7 sets ng triplets, at 4 sets ng quadruplets. Literal na naging baby making machine siya. Number 8, Beulah Hunter, ang pinakamatagal na pagbubuntis. Nanganak si Beulah Hunter noong 1945. Pero alam mo ba kung gaano katagal ang kanyang pagbubuntis? 375 days. Oo, mahigit 1 taon. Bagamat controversial ang claim na ito, medically recorded ang kaso niya. Imagine kung gaano siya katagal naghintay. Mahigit 1 taon bago makita ang baby. Number 7, Nadia Soleiman, the Octomom. 8 babies sa isang pagbubuntis? Posible yan. Noong 2009, si Nadia Soleiman, o mas kilala bilang Octomom, ay nanganak ng octuplets sa California. Ang nakakabilib, lahat ng babies niya ay nabuhay. Grabe no, parang inahing baboy lang. Ito ay tinuturing na isang medical miracle. Number 6, Cecil Elledge, the Lola Surrogate. Ang 61 years old na si Cecil Elledge ay mula sa US. Siya ang nagsilbing surrogate para sa kanyang anak na lalaki at asawa nito. Ginamit ang donated eggs para dalhin ang kanilang baby. Grabe no, ibang level ang pagmamahal ng nanay. Pero curious lang ako, ano kayang tawag ng baby kay Cecil? Lola ba o mami? Number 5, Anna Bates, ang nanganak ng pinakamahabang sanggol sa kasaysayan. Noong January 1879, si Anna Bates ay nanganak ng pinakamahabang baby na naitala sa kasaysayan. Ang sanggol ay may sukat na 28 inches mula ulo hanggang paa at tumitimbang ng halos 12 kilograms. Sa kasamaang palad, sumakabilang buhay din ng sanggol makalipas lamang ng 11 hours. Sa kabilang dako, alam mo ba na si Anna at ang kanyang asawa ay naitala din bilang pinakamatangkad na mag-asawa sa kasaysayan. Grabe no, parang lahi ng mga giant. Number 4, The Miracle Baby. Noong 2010, isang black Nigerian couple na nakatira sa London ang nanganak ng white, blonde-haired, blue-eyed baby. Lahat ng doktor ay napaisip, paano nangyari to? Ang duda ng ilan, baka iba yung ama ng baby. Pero nung nagpa-test sila, confirmed na sila nga ang magulang ng bata. Kaya naman pinangalanan itong The Miracle Baby. At hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin siya. Number 3, Halima Kesi, the Nonoplets Mama. Eto, imaginein mo, 9 babies, 1 pregnancy. Noong 2021, si Halima Kesi mula Mali ang nanganak ng nonoplets sa pamamagitan ng cesarean section sa 30 weeks. Initially, 7 babies lang ang nakita sa ultrasound. Pero nagulat sila, 9 pala. Grabe, world record holder ang nanay na ito. Number 2, Sanju Bhagat, ang nagbuntis ng habang buhay. Si Sanju Bhagat mula India ay buong buhay niyang dinala ang kanyang kambal sa loob ng katawan niya. Yes, fetus in feto ang tawag dito. Isang rare condition kung saan ang fetus ay natrap sa loob ng katawan ng kakambal nito. Natuklasan lang ito noong 1999 nang operahan siya. Imagine, literal na may twin siyang kasama sa buong buhay niya. Number 1, Huang Yijun, the Stone Baby. Ang pinaka nakakakilabot na pagbubuntis sa lahat ay yung kay Huang Yijun mula China na may stone baby o lithopedion. For 46 years, dinala niya ang fetus sa kanyang katawan matapos itong mamatay sa ectopic pregnancy. Ang katawan niya mismo ang nag-calcify sa fetus para maprotektahan siya. Ibig sabihin yung katawan niya, ginawang bato yung baby niya. Shocking, right? Yan ang 10 kakaibang pagbubuntis sa kasaysayan. Alin sa mga ito ang pinakakinilabutan ka? Tara, pag-usapan natin sa comment section. At kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng content, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Dahil doon, may mga exclusive content ako. Yun lang, maraming salamat sa panonood.